piyesta, kapaskuhan o simpleng kaarawan, masaya tayo pagkasama ang pamilya at kaibigan. Pero masigit pa sa gimmick ng barkada, di dapat palampasin ng isang lingguhang lakaran. Ang Eucharistia o mas kilala bilang Misa. Bakit nasa-sign of the cross tayo pag-umpisa at saka huli? Bakit po kailangan makinig sa homily? Bakit kailangan kumanta habang nagmimisa? Bakit merong first and second reading? Alam ninyo, ang Eucharistia, kung titignan natin ang iba't ibang bahagi, yun din ang mga bahagi ng ordinaryong buhay na ating tuwan-tuwa na nararanasan. Halimbawa, di ba kayo mga bata, gustong-gusto niyo nakikita-kita kayo, magkakalaro, kayo magkakapatid, kasama ang inyong nanay at tatay, nagtitipon. At pag nagtipon-tipon, lahat kayo magkakapantay, nagmamahalan. Ibinigay ni Jesus sa atin ang sakramento ng Eucharistia. Mismong si Jesus din ang nagsabi sa Biblia na kung mayroong 2 o 3 na nagsasama-sama sa kanyang pangalan, siya ay naroroon. Ngayon, bakit ang tanda ng krus? Kasi ang krus para sa atin ang sagisag ng pagliligtas ni Jesus sa atin. Kaya sa binyag, nakikiisa tayo sa pagliligtas ni Jesus. Hindi nyo na itatanong pero malaki na ang pinagkaiba ng misa ngayon kumpara noon. Naku, noon pala, yung mga pari daw nakatalikod pag nagmimisa at sa salitang Latin. Pero ngayon, sa altar na nakaharap ang lahat at mapatagalog man, Bisaya o Tausug, approve kahit na ano pang dialect. Pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. Ito ang pagbati ni Jesus sa kanyang mga alagad. Lagi natin itong naririnig sa misa. At ibig sabihin ito ay nandirito ang Diyos. Sabay-sabay nating aminin ang ating pagkamakasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Kaya para maging karapat-dapat na magdiwang sa piling ng Diyos, nagpapakumbaba. At ito ay tradisyon na rin, miski sa Biblia, bago umarap sa Panginoon, kailangang maglinis ng kalooban. At yun ay ating ginagawa sa loob ng misa, sa pasimula pa lang. Naman ay pagkilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago pa ipinanganak ang ating mga ninuno, kinakanta na ang Gloria. Kaya ngayon, tuwing linggo at mga mahalagang selebrasyon sa simbahan, atin itong inaawit. Pero pagkatapos magtipon, kwentuhan na yan, di ba? O, kamusta na? Ano nangyayari sa inyo? Ganon din tayo bilang bayan ng Diyos na nagtitipon sa Eucharistia. Ang ating pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos. Sa paulit-ulit na pagpapahayag at pakikinig, hindi lamang lumalalim ang pananampalataya, pare-pareho tayo na naaalaala. At sa alaalang yan kay Jesus, iisa tayong sambayanan. Ang kasaysayan ng pagkilos ng Diyos ang binabalikan natin sa unang pagbasa. Sa ordinaryong araw, ang unang pagbasa ay nanggagaling sa Matandang Tipan o sa mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan. Ang Panginoon, ang kaligtasan ko, O Ama, Ikaw ang aking ilaw, magpakailanman. At ang mga
salmo na pinipili ay tugma doon sa unang pagbasa. Kaya kung halimbawa ang unang pagbasa ay tungkol sa paghihirap ng isang propeta o bayang Israel, kalimitan ang salmo responsoryo ay pagpapahayag ng pag-asa sa Diyos. So para bagang sa salmo responsoryo na bubuhay ang ating tugon doon sa salita ng Diyos na ating narinig. Tuwing linggo at panahon ng piyesta naman, nagkakaroon ng ikalawang pagbasa na kalimitan ay nagmumula sa Bagong Tipan. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Isang pagpupuri ang pag-awit ng Alleluia sa mabuting balita galing kina San Mateo, San Marco, San Lucas at San Juan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sanay man tayo sa sermon ng mga nakatatanda, iba naman pagdating sa sermon ng pari. Dito kasi, binibigyang kahulugan ang mga bagay-bagay sa ating mundo. At mas mahalaga kung paano rin tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Sa paulit-ulit na pakikinig ng kwentong yan, nagiging bahagi yan ng ating memorya, ng ating alaala. At ang tao na walang memorya, hindi niya alam kung sino siya. Biruin mo kapag tinanong mong isang tao, anong pangalan mo? Hindi ko matandaan. Saan ka pinanganak? Hindi ko matandaan. Kapag walang alaala ang isang tao, parang hindi niya alam kung sino siya. Ganon din ang isang sambayanan. Alam mo ang isang pamilya dahil alam nila ang kwento ng bawat isa at naalaala nila ang pare-parehong kwento. Ay ipahayag natin ng lakas loob at buong pananalig ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Kaya pagkatapos makinig at pag-isipan ng sermon ng pari, isang pagpapatunay naman ng ating paniniwala sa Ama, Anak at Espiritu Santo ang ipinapakita sa pamamagitan ng pagsabi ng kredo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay ang pagpapahayag ng bayan ng pagtitiwala sa Diyos. Ano-anong pinagdarasal dyan? Pinagdarasal ang buong sangkatauhan, lalo na para sa kapayapaan at mga dukha. Pinagdarasal din ang simbahan, ang mga sumusunod kay Jesus para maging tapat. Pinagdarasal din ang mga nangangailangan. At pinagdarasal ang mga iba't ibang sektor ng lipunan. Pinapakita na iisa tayong sambayan. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Kung may salo-salo, pwede ba namang wala kang bitbit? Kahit na may handa pa, iba pa rin ang saya ng may maiabot ka lang. Sa kasaysayan din ng misa, ito ang panahon para makapagbigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan. Isang malimit na inaalay ay parang yung monetary na contribution. At yung monetary contribution na yon ay maraming napag-uugnay